Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 12. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 25, Genesis Kapitulo 26. Kumuha ng isa pang asawa si Abraham, ang kanyang pangalan ay Keturah. Isinilang niya sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at si Shua. Si Jokshan ay naging ama ni Sheba at Deden. Ang mga kaapo-apuhan ni Deden ay ang lahi ng Assyria, ang lahi ng Letesh at ang lahi ng Lium. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Ephah, Epher-Hanech, Abida at si Eldah. Lahat ng mga ito ay mga kaapo-apuhan ni Keturah. Ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang pag-aari kay Isaac. Subalit, habang siya ay nabubuhay pa, nagbigay siya ng mga regalo sa kanyang mga anak na lalaki sa kanyang mga kerida at pinadala sila sa lupain ng silangan, malayo mula sa kanyang anak na si Isaac. Ito ang naging mga araw ng mga taon sa buhay ni Abraham na kanyang ibinuhay, 175 na mga taon. Inihinga ni Abraham ang kanyang huli at namatay sa isang kalugod-lugod na katandaan, isang matandang lalaking puno ng buhay. At siya ay natipon sa kanyang bayan. Sina Isaac at Ismael, na kanyang mga anak, ay inilibing siya sa kuweba ng Makpela, sa lupain ni Ipran na anak na lalaki ni Zohar na mga anak ni Heth, na malapit sa Mamre. Ang lupang ito ay binili ni Abraham mula sa mga anak na lalaki ni Heth. Si Abraham ay inilibing doon kasama ng kanyang asawang si Sarah. Pagkatapos ng kamatayan ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanirahan malapit sa Beer-lahai-roi. Ngayon ang mga ito ay ang mga kaapo-apuhan ni Ismael, na anak na lalaki ni Abraham, kay Hagar na taga-Ehipto, na lingkod ni Sarah, nagsilang mula kay Abraham. Ang mga ito ay ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Ismael, ayon sa pagkakasunod-sunod ng kapanganakan, Nabayot, ang panganay ni Ismael, Kedar, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jeter, Nafas at Kedama. Ito ang mga anak na lalaki ni Ismael, at ang mga ito ay ang kanilang mga pangalan, ayon sa kanilang mga nayon, at sa kanilang mga kampo, 12 prinsipe ayon sa kanilang mga tribo. Ang mga ito ay ang mga taon sa buhay ni Ismael, 137 na mga taon, inihinga niya ang kanyang huli at namatay, at natipon sa kanyang bayan. Sila ay nanirahan mula sa Havilah hanggang Shur, na malapit sa Ehipto, nagkaisa sila na pumunta sa Assyria. Nanirahan silang may puot sa bawat isa. Ang mga ito ay ang mga pangyayari patungkol kay Isaac, na anak na lalaki ni Abraham, si Abraham ang naging ama ni Isaac. Si Isaac ay 40 taong gulang nang mapang-asawa niya si Rebecca, na anak na babae ni Bethuel ang Arameo ng Padan Aram, ang kapatid na babae ni Laban na Arameo. Nagdasal si Isaac kay Yahweh para sa kanyang asawa dahil wala itong anak, at sinagot ni Yahweh ang kanyang dasal, at si Rebecca na kanyang asawa ay nabuntis. Ang mga bata ay magkasamang nagtunggali sa loob niya at sinabi niya, "Bakit ito nangyayari sa akin?" Tinanong niya si Yahweh tungkol dito. Sinabi ni Yahweh sa kanya, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan, at 2 bayan ang mahihiwalay mula sa iyong loob. Isang bayan ang magiging mas malakas kaysa sa isa, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Nang oras na para siya ay manganak, masdan mo, mayroong kambal sa kanyang sinapupunan. At ang unang lumabas ay nababalutan ng pula gaya ng mabalahibong damit. Tinawag nila siya sa kanyang pangalan na Esau. Pagkatapos noon, ang kanyang kapatid ay lumabas. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. Siya ay tinawag na Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang ang kanyang asawa ay nagsilang sa kanila. Ang mga bata ay lumaki na, at si Esau ay naging mahusay na mangangaso, isang taong sanay sa gubat, subalit si Jacob ay isang tahimik na tao, na ginugugol ang kanyang oras sa mga tolda. Ngayon minahal ni Isaac si Esau dahil nakakain niya ang mga hayop na kanyang nahuli, subalit si Rebecca ay minahal si Jacob. Si Jacob ay nagluto ng nilaga. Dumating si Esau mula sa gubat at siya ay nanghihina sa gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, "Pakainin mo ako niyang mapulang nilaga."
Pakiusap, ako ay pagod. Kaya iyon ang dahilan na ang kanyang pangalan ay tinawag na Edem. Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Sabi ni Esau, tingnan mo, ako ay halos mamamatay na. Ano ang kabutihan ng karapatan ng unang isinilang sa akin? Sinabi ni Jacob, manumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau at sa ganong paraan ipinagbili niya kay Jacob ang kanyang karapatan ng unang pagkasilang. Binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilagang mga lentil. Siya ay kumain at uminom, pagkatapos ay tumayo at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sa ganitong paraan kinamuhian ni Esau ang kanyang karapatan ng unang isinilang. Ngayon, may taggutom sa lupain, bukod pa sa naunang taggutom na nagkaroon sa panahon ni Abraham. Pumunta si Isaac kay Abimelech, ang hari ng Filisteo sa Gerar. Ngayon nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi, huwag kang pumunta sa Ehipto, tumira ka sa lugar na sinabi ko na iyong pagtirhan. Manatili ka sa lugar na ito, at ako ay sumasa inyo at pagpapalain ko kayo, para sa iyo at sa iyong mga kaapu-apuhan, ibibigay ko ang lahat ng mga lupaing ito, at tutuperan ko ang panunumpa na aking sinumpaan kay Abraham na iyong ama. Pararamihin ko ang iyong mga kaapu-apuhan gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay sa iyong mga kaapu-apuhan ang lahat ng mga lupaing ito. Sa pamamagitan ng iyong mga kaapu-apuhan ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain. Gagawin ko ito dahil sinunod ni Abraham ang aking utos at sinunod niya ang aking mga tagubilin, mga utos ko at mga batas ko. Kaya namalagi si Isaac sa Gerar. Nang tanungin siya ng mga kalalakihan sa lugar tungkol sa kanyang asawa, sinabi niya, siya ay aking kapatid na babae. Natakot siyang sabihin, siya ay aking asawa, dahil naisip niya, ang mga lalaki sa lugar na ito ay papatayin ako para makuha si Rebecca dahil napakaganda niya. Pagkatapos, nagtagal si Isaac doon, si Abimelech ang hari ng mga Filisteo ay nagkataong tumingin sa labas sa bintana. Nakita niya, masdan, si Isaac na nilalamang si Rebecca, na kanyang asawa. Ipinatawag ni Abimelech si Isaac sa kanya at sinabi, tingnan mo, tiyak nga na siya ay iyong asawa. Bakit mo sinabi, siya ay aking kapatid na babae? Sinabi ni Isaac sa kanya, dahil naisip ko na maaaring mayroong pumatay sa akin para makuha siya. Sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Maaaring may taong madaling sumiping sa iyong asawa, at madala mo sa amin ang pagkakasala. Kaya binalaan ni Abimelech ang lahat ng mga tao at sinabi, kung sino man ang gumalaw sa taong ito o sa kanyang asawa ay tiyak na malalagay sa kamatayan. Nagtanim si Isaac sa lupaing iyon at umani sa parehong taon ng 100 beses dahil pinagpala siya ni Yahweh. Naging mayaman siya at lumago ng higit-higit pa hanggang siya ay naging napakadakila. Mayroon siyang maraming tupa at mga baka at isang malaking sambahayan. Ang mga Filisteo ay kinaiinggitan siya. Ngayon ang lahat ng mga balon na hinukay ng mga lingkod ng kanyang ama sa panahon ni Abraham, na hininto ng mga Palestina sa pamamagitan ng pagtambak ng lupa. Sinabi ni Abimelech kay Isaac, umalis ka palayo sa amin, dahil mas makapangyarihan ka kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaac mula doon at namalagi sa lambak ng Gerar, at nanirahan doon. Muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na hinukay nila noong panahon ni Abraham na kanyang ama. Pinahinto sila ng mga Filisteo pagkatapos mamatay ni Abraham. Tinawag ni Isaac ang mga balon sa parehong mga pangalan na binigay ng kanyang ama dito. Nang naghukay ang mga lingkod ni Isaac sa lambak, nakita nila doon ang isang balong dumadaloy ang tubig. Ang mga pastol na lalaki ng Gerar ay nakipag-away sa mga pastol na lalaki ni Isaac, at sinabi, ang tubig na ito ay sa amin. Kaya tinawag ni Isaac ang balon na iyon na Esek, dahil nakipag-away sila sa kanya. Pagkatapos naghukay sila ng isa pang balon, at nag-away rin sila nito, kaya binigyan niya ito ng pangalang Sitna. Umalis siya doon at naghukay muli ng isa pang balon, subalit hindi na nila pinag-awayan ang isang iyon. Kaya tinawag niya itong Rehoboth, at sinabi niya, ngayon ay gumawa si Yahweh ng kaluwagan sa amin, at tayo ay sisigana sa lupa.
Pagkatapos pumunta si Isaac mula doon patungong Beersheba. Nagpakita si Yahweh sa kanya sa gabi ring iyon at sinabing, "Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo at pagpapalain kita at pararamihin ang iyong mga kaapu-apuhan, alang-alang sa aking lingkod na si Abraham." Nagtayo si Isaac ng altar doon at tumawag sa pangalan ni Yahweh. Nagtindig siya ng tolda doon, at ang kanyang mga lingkod ay naghukay ng balon. Pagkatapos si Abimelech ay pumunta sa kanya mula sa Gerar, kasama si Ahuzet, kanyang kaibigan, at si Pikal, ang kapitan ng kanyang hukbo. Sinabi ni Isaac sa kanila, "Bakit kayo naparito sa akin, samantalang galit kayo sa akin at pinaalis ninyo ako palayo sa inyo?" At sinabi nila, "Malinaw naming nakita na si Yahweh ay iyong kasama. Kaya napagpasyahan namin na dapat ay mayroong sumpaan sa pagitan natin, oo, sa pagitan mo at sa amin. Kaya gagawa kami ng tipan sa iyo, na hindi mo kami sasaktan, gaya ng hindi namin pananakit sa iyo, at sa pakikitungo namin ng mabuti sa iyo at sa pagpapaalis namin sa iyo ng mapayapa." Tunay nga, ikaw ay pinagpala ni Yahweh. Kaya gumawa si Isaac ng pista para sa kanila, at sila ay kumain at uminom. Bumangon sila ng maaga kinabukasan at sila ay nagsumpaan sa bawat isa. Pagkatapos pinaalis sila ni Isaac, at siya ay iniwan nila ng mapayapa. Nang araw ding iyon dumating ang mga lingkod ni Isaac at sinabi sa kanya tungkol sa balong kanilang hinukay. Sinabi nila, "Nakakita kami ng tubig," tinawag niya ang balon na Siba. Kaya ang pangalan ng lungsod na iyon ay Beersheba hanggang sa araw na ito. Nang si Esau ay 40 taong gulang na, siya ay nag-asawa, si Judat ang anak ni Biri na mga anak ni Heth, at saka si Basmat ang anak na babae ni Ilan na mga anak ni Heth. Sila ay nagdala ng kalungkutan kay Isaac at Rebekah. Bagong tipan. Matthew 10:1-31. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad ng magkakasama at binigyan sila ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu, upang palayasin ang mga ito, at upang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman at lahat ng uri ng sakit. Ngayon ito ang mga pangalan ng 12 apostol, ang una, si Simon, na siya ring tinatawag niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, si Felipe, at si Bartolome, si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alpea, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang magkakanulo sa kanya. Ipinadala ni Jesus ang 12 ito. Tinagubilinan niya ang mga ito at sinabi, "Huwag kayong pumunta sa alinmang lugar na tinitirhan ng mga Gentil, at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, pumunta kayo sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. At sa pagpunta ninyo, ipangaral ninyo at sabihing, ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga kitungin, at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng anumang ginto, pilak o tanso sa inyong mga pataka. Huwag kayong magdala ng panglakbay na lalagyan, o dagdag na tanika, ni sandalyas, o di kaya'y tungkod, sapagkat nararapat sa manggagawa ang kanyang pagkain. Anumang lungsod o nayon ang inyong mapuntahan, hanapin ninyo ang karapat-dapat at manatili kayo doon hanggang sa kayo ay aalis. Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ang mga nandoon. Kung ang bahay ay karapat-dapat, pamaron ang inyong kapayapaan. Ngunit kung ito ay hindi karapat-dapat, hayaan ninyong bumalik ang inyong kapayapaan sa inyo. Sa mga hindi naman tumatanggap sa inyo o nakikinig sa inyong mga salita, kapag kayo ay umalis sa bahay o lungsod na iyon, pagpagin ninyo ang mga alikabok mula sa inyong mga paa. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, mas mapagtitiisan pa ang lupain ng Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa sa lungsod na iyon. Tingnan ninyo, ay padadala ko kayo na parang mga tupa sa kalagitnaan ng mga asong lobo, kaya maging marunong kayo tulad ng mga ahas at hindi mapanakit tulad ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao.
Dadalhin nila kayo sa mga konseho, at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. At kayo ay dadalhin at ihaharap sa mga gobernador at mga hari dahil sa akin, bilang patutos sa kanila at sa mga gentil. Kapag dinala nila kayo, huwag kayong mabahala kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ibibigay sa inyo ang mga dapat ninyong sabihin sa oras na iyon. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita subalit ang Espiritu ng inyong Ama ang siyang magsasalita sa inyo. Dadalhin ng kapatid ang kanyang kapatid sa kamatayan, at ang ama sa kanyang anak. Sasalungat ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit sino man ang makapagtitiis hanggang huli, ang taong iyon ay maliligtas. Kapag inusig nila kayo sa lungsod na ito, tumakas kayo sa kabila, sapagkat totoo itong sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos na puntahan ang mga lungsod ng Israel bago dumating ang anak ng tao. Ang alagad ay hindi nakahihigit sa kanyang guro, ni mas mataas ang lingkod sa kanyang amo. Sapat na ang alagad ay maging katulad ng kanyang guro, at ang lingkod na katulad ng kanyang amo. Kung tinawag nilang Beelzebub ang amo ng bahay, gaano pa kaya nila ipapahiya ang buo niyang sambahayan? Sa makatwid huwag ninyo silang katakutin, sapagkat walang lihim ang hindi nabubunyag, at walang natatago na hindi malalaman. Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin sa liwanag, at kung anong narinig ninyo ng mahina sa inyong tainga, ipahayag sa ibabaw ng mga bubungan. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na kayang makapupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ang dalawang maya ay ibinenta sa isang baryang maliit ang halaga? Ngunit wala ni isa sa kanila ang nalaglag sa lupa na hindi nalalaman ng Ama. At kahit na ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang lahat. Huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Mga kawikaan. Proverbs 1:20-33. Umiiyak ng malakas sa lansangan ng karunungan, kanyang nilalakasan ang kanyang boses sa isang liwasang bayan. Umiiyak ng malakas sa lansangan ng karunungan, kanyang nilalakasan ang kanyang boses sa isang liwasang bayan. Sa gitna ng maingay na lansangan siya ay umiyak, sa pasukan ng lungsod ng tarangkahan siya ay nagsalita. Kayong mga walang karunungan, gaano katagal ninyo mamahalin ang inyong hindi naiintindihan? Kayong mga nangungutya, gaano kayo katagal magalak sa pangungutya at kayong mga hangal, gaano kayo katagal mamumuhi sa kaalaman? Bigyang pansin ang aking paninita, ibubuhos ko ang aking saloobin sa inyo, ipapaalam ko ang salita ko sa inyo. Ako ay tumawag, at kayo ay tumangging makinig, inaabot ko sila ng aking kamay, ngunit walang nagbigay pansin. Ngunit isinawalang bahala ninyo ang aking mga bilin at hindi ninyo binigyan ng pansin ang aking pagsasaway. Tatawanan ko kayo sa inyong kapamahakan, kukutsain ko kayo kapag dumating ang malaking takot, kapag dumating ang inyong kinakatakutang pangamba tulad ng bagyo at tinangay kayo ng sakuna na parang buhawi. Kapag ang kabalisahan at dalamhati ay dumating sa inyo. Pagkatapos sila ay tatawag sa akin at hindi ako sasagot, desperado silang tatawag sa akin, ngunit hindi nila ako mahahanap. Dahil kanilang kinapopootan ang karunungan at hindi pinili ang pagkatakot kay Yahweh, hindi nila susundin ang aking tagubilin, at kanilang kinamuhian ang aking mga pagtatama. Kakainin nila ang bunga sa kanilang pamamaraan, at sa bunga ng kanilang mga balak sila ay maaaring mabusog. Ang mga hindi naturuan ay pinapatay kapag sila ay umalis, at ang kakulangan ng mga hangal ang sisira sa kanila. Pero ang sino mang makikinig sa akin ay mamumuhay ng ligtas at magtatamo ng walang pagkatakot sa mga sakuna. Makapangyarihang Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay, na gumagawa kahit sa pamamagitan ng mga pagkana ng tao upang matupad ang iyong kalooban.
Habang kami ay nagmumuni-muni sa kahalagahan ng pagbibigay karangalan sa iyo sa aming mga relasyon sa pamilya at pamamahala, kumbinsihin mo kami kung saan kami nabigo. Tulungan mo kaming panatilihing banal ang araw ng Sabado at magmahal sa iyo ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Nawa kami ay magbigay ng patuto sa iyong katotohanan ng may katapangan at mamuhay na nagdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon, Amen.